Ano po masasabi ninyo sa mga paratang ni Antonio Trillanes na isa daw si BBM na nasa likod ni VP Sara? Hindi ko nga po malaman kung saan nanggagaling po yan. Alam niyo po, yung si Trillanes, kung titingnan niyo po ang record niyan sa katotohanan, below sea level po. Isa yan si Trillanes sa mga nagsasabi na, di ba noon, dinimanda pa niya ng SMNI ng libelo at cyber libel, ngunit napawalang disa rin po ng korte. So, wala lang po, alam nyo, medyo yung mga baliw lang po ang maniniwala dito kay Antonio Trillanes. Yes, at tingin niyo po ba, kasi marami pong naging reaction po ng ating mga kababayan. Nakita po nila na tingin niyo po ba na hindi dapat paniwalaan ang mga naging pahayag ni Antonio Trillanes? Opo, wala pong kredibilidad. Yan nga po ang kinatataka ko sa mga ebidensya at mga saksi nila laban kay Vice President Sara Duterte. Puro walang kredibilidad po yan eh. At yan pong mga taong yan ay tinatap lamang upang sirain po ang reputasyon ni Vice President Sara Duterte. Ngayon po, ang mga kababayan naman po natin ay hindi naman po mga mangmang. Alam po nila ang pagkakaiba ng katotohanan at ng kabulaanan. At talaga pong inire-reject po, isinusuka ng ating mga kababayan itong mga pahayag ni Ginoong Trillanes. Tingin po ba, attorney, na dapat pang busisiin ang salin ng ating Vice Presidente simula pa ng kanyang Vice Mayor, pagiging Mayor pa siya? Anong tingin niyo na dapat gawin? Hindi po, Sir Franco, Sir Adbar. Mali po yun. Sapagkat ito pong dinidinig po ng House Justice Committee ay tungkol po sa impeachment kung may sufficient grounds para i-transmit po. Yung noong Vice Mayor po at Mayor, si Vice President Sara Duterte, hindi po siya impeachable official noon. Alam niyo po, bibigyan ko kayo ng isang ehemplo kung bakit hindi dapat yan. Parang ako po, halimbawa, inaway ako ng misis ko. Sasabihin niya, uy, noong 1995, apat-apat ang girlfriend mo. Hindi ko pa naman siya asawa noon. Hindi ko pa nga siya kilala noon. So, ganun po yun eh. Ano pong koneksyon ng mga salin ng isang hindi impeachable official at that time dito po sa mga grounds for impeachment? At klarong-klaro po, kaya inuungkat lamang po yan para again, ay sirain po ang reputasyon ni Vice President Sara Duterte. Opo, attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Tapos, pinapamukha pa nila na hindi pala milyonaryo lang hindi pala ordinaryo ito si VP Sara. Bilyonaryo pala ito. Kinwenta lahat yung pagpasok, paglabas, in-add up at umabot sa bilyong-bilyong piso. Tama po ba ang gano'n na pagbasa sa pera ng isang individual po na nasa kanyang bangko, attorney? Mali po yan at ginawa na po yan kay Chief Justice Renato Corona noon na maling-mali po. Bigyan lang naman po natin ng isang ehemplo. Halimbawa, meron po akong 100,000 sa bangko. Nag-withdraw ako ngayon ng 50,000. Pagkatapos, bumalik 40,000. Minidro ko 30,000. Hindi nyo po pwedeng kwentahin pong lahat yun. Kasi for all you know, yun din po, may pinagamitan lamang at ibinalik lamang. Or meron lang ginamit yun para tustusan ng kung ano, ibinalik lamang. Hindi po ganun ang pagkwenta po. Titingnan po natin yan in the proper context. Kaya nga po, ang sinasabi nila, yung salin ay snapshot lamang yan ng isang moment in time kung saan nangyari yung mga bank deposits, yung mga movement ng bangko, yung ng pera sa bangko. Katulad po nung kay Chief Justice Corona, napatunayan po na magwi-withdraw sila, ilalagay nila sa ibang bangko kasi naghahanap po sila kung saang bangko may mataas-taas na interes. Hindi po natin alam Kung yun lamang po ang titingnan natin, deposit, withdraw, hindi po, hindi po sapat na batayan yun para sabihin may hidden wealth.
or merong unexplained wealth. Maling-mali po yun. Yan po ay very simplistic at again po, uulitin ko, ginagawa lamang po yan para palabasin na sa ngayon pa lamang, wala pang trial sa Senado ay may kasalanan na si Vice President Sara Duterte. Propaganda lamang po yan na hindi dapat pakinggan at paniwalaan ng ating mga kababayan. Opo. Meron pong maaring dalawang batas na nakakasaklaw po dito, no? Ano po bang sinasabi doon sa Bank Secrecy Law at doon sa AMLA na posibleng may Yun na nalabag po, opo. dito po sa nangyari po? Yan pong yung mga sinasabing suspicious transaction at covert transaction, dapat pong malaman ng ating mga kababayan kung anong ibig sabihin yan. Yun pong covert transaction, automatic po yun. 500,000 and above, yan po ay covert transaction ayon sa Anti-Money Laundering Act. Yung suspicious naman, ganito po yan, ano? Kung ang nagdedetermine po kasi kung sinong suspicious o hindi naman hukuman. Yung bangko, sinasabi nila, bakit ganito to? Bakit ka hinahinala ito? Ngunit hindi ibig sabihin na suspicious transaction ay illegal na po yun. Sapagkat, yung suspicious transaction, baka mayroong paliwanag at naghihintay po ng paliwanag. Halimbawa po, yung driver ko nung isang araw, pinabili ko ng gamot. Binigyan ko ng 1,000 piso. At alam ko ang presyo ng gamot na yon ay 500 piso. Bumalik siya sa akin, ang sukli lamang niya ay 300, so 700 yung nagastos niya. Suspicious yun. Bakit? Nung una, ang binili niyang gamot ay 500 pesos lang, ngayon ay 700 pesos. Di magsususpecha ako. Tatanong ko sa kanya, ba't ano nangyari? Sasabihin niya sa akin, sir, nung una generic ang binili ko kaya mura. Ngayon branded kasi walang generic. Yung suspicion ko ay nawala na. So hindi ibig sabihin sinabi ng bangkong suspicious transaction yan na flag, illegal na yan kaagad. Sapagkat yan po ay maaring i-justify at ipaliwanag. So again, propaganda na naman po yan laban kay Vice President Sara Duterte. Po, kung may paglabag po dito, attorney, sino-sino po yung maaring mapanagot po dito? Yung nagbigay ng pahintulot sa kanya na ilahad itong mga kasama yung sa AMLA kasi dinitalye, pati yung mga sinasabing bangka transaction at iba pa po, attorney. Ay, lahat po ay dapat managot. Kanya lamang po yan ay, unang-una yung mga congressmen, yan po ay pwedeng patawan ng ethics complaint sapagkat alam niyo po si Chairman Luistro ng Justice Committee isang abogado. Alam po niya ang batas. Bakit bagamat klarong-klaro na labag po yan sa Bank Secrecy Law at saka sa Anti-Money Laundering Act ay ginawa pa niya. Yung pong sinasabi po nila na exception yan, yung impeachment, yan po ay impeachment doon po sa trial sa Senado, hindi sa House Committee on Justice at hindi rin po sa House. Bakit ko po sinabi yan? Kung titignan niyo po yung batas, nakalagay doon po doon, may bank secrecy. Meron nga pong exception. Anong nakalagay doon sa exemptions? In cases of impeachment. Ang sitwasyon po ngayon, Sir Franco, Sir Admar, ay wala pa pong impeachment. Bakit? Sapagkat ayon po sa jurisprudence at ayon sa ating konstitusyon, ang isang tao ay impeached lamang kapag yung articles of impeachment ay pinadala na po sa Senado. Prior to that, an impeachable official is not yet impeached. So, sa puntong ito po, at this time, wala pa pong impeachment against Sara Duterte and therefore hindi po pasok sa exemption yon. Wala rin naman pong court order sapagkat ang House Committee on Justice ay hindi korte. Ang dami na pong desisyon ng Korte Suprema ang nagsasabing yan. Ang mga komite ng legislatura ay hindi korte, hindi NBI, hindi police, hindi law enforcement agency. Ngunit etong ginagawa nilang to ay in connection with their powers and duties under the Constitution, either to legislate or in this case in conducting hearings, not trials, hearings at towards the end of determining whether or not a certain impeachable official should be impeached. So, nandun po ang klarong-klarong paglabag sa batas niyan.
Dito naman po sa pahayag din ni Vice President Sara Duterte na kini-question niya yung timing din na naging desisyon ng COA dito. Ano po ba yung patakaran po sa COA kung meron po mga notice of disallowance? Natanong yung timing nito, and at the same time, ito na ba yung penal? At pag meron bang ganito, automatic ba na meron agad na nanakaw sa pera ng bayan, or may dapat lang na i-comply, o ano ba ang dapat na tandaan natin, attorney? Ay, hindi po. Mahabang proseso pa po yan. Yan ay parang, yun po nga sa piskal, na pag nagkaroon ng finding of probable cause at yan ay inihain sa korte, hindi ibig sabihin na ikaw ay guilty na ng isang krimen. Ganito po yan, ano? Napakahabang proseso po yan. Kapag kayo ay nabigyan ng notice of disallowance, yan po ay pwede nyo pang iapila sa direktor ng Commission on Audit, yung direktor po. Kapag yung apila nyo ay hindi napagbigyan, pwede pa kayong mag-MR. Kapag yung MR nyo ay dinenay, pwede pa kayong umakyat sa Korte Suprema under Rule 43, sapagkat under Rule 43 po ng ating Rules of Court, ang desisyon ng mga constitutional bodies, COMELEC, yung Civil Service Commission at ang COA ay appealable pa sa Korte Suprema. Kaya hindi pa po final yan. Bibigyan ko po kayo ng isang example. Yung case po ni Commissioner Rowena Guanzon. Di po ba noong 2022 ay ang COMELEC natin na isang constitutional body ay nagdesisyon na pwedeng maging nominee at representative ng isang party list si Binibining Guanzon. Ngunit kinontes po yan ng Duterte Youth Party List. Ayan, kanina nakita ko na naman yung kaibigan nating si Chairman Ronald Cardema. Noon pong inakyat namin sa Supreme Court na TRO at hindi nakaupo si Commissioner Guanzon. At later on, sinabi ng Supreme Court, mali ang COMELEC. Hindi nila sinabing dapat na legal yung pag-substitute ni Commissioner Guanzon bilang nominee ng yung kanyang party list, yung P3PWD po yata yon, hindi ako nagkakamali. Ganon din po ang COA. Hindi porket may notice of disallowance, final na yan. May ninakaw at kailangang ibalik. Ang makakasabi lamang po na pinalyan at talagang may problema at kailangang ibalik yung pera ay walang iba kundi ang kataas-taasang hukuman kapag inapila na po under Rule 43. So yung sasabihin nilang may notice of disallowance na ngayon at merong liability si Vice President Sara sa pera ng bayan, isang malaking kasinungalingan po yan. Hindi po ganyan ang proseso ng ating batas pagdating po sa Commission on Audit. Opo. Dito naman po sa pagbusisi sa kredibilidad ng sinasabi nilang research person or witness, matatanda natin sa mga pagdinig, no? Common na mga pagdinig o regular na mga pagdinig dyan sa Kamara, sasabihin agad nila na dapat bubusisiin bago bigyan ng pagkakataon na makapagsalita dyan, no? Pati nga sa Senado, di ba? Kaya nga medyo natagalan na mag-imbestiga doon sa mga pahayag ng 18 Marines. Pero dito naman po sa pagpayag nila na makapagsalita yung ilang mga resource person at nagtangka yung ilan sa mga mambabatas na questionin yung kredibilidad, pina-strike out dahil hindi naman daw nila roll daw yung ganon kasi sa Senado daw po yung pagko-question na dito sa mga nagiging witness or resource person po nila, attorney. Alam niyo po, natatawa na lamang ako minsan dito kay Chairman Luistro na sinasabi niyang hindi yan dapat dyan sa House Committee, dapat dyan sa Senado. Ang timano po, Sir Admar, Sir Franco, ang timano hindi na dapat pinatestify si Madriaga dyan sa House Committee. Kasi po, katulad nga nung sinasabi nung iba, and I agree with that, kasama na po rito si dating Justice Ascuna. Yan pong hearing ay hindi trial. Para lamang yan preliminary investigation ng piskal. Preliminary investigation po ng piskal, di ba, magpa-file po kayo ng complaint affidavit. Tatanong lang, ikaw ba ito? Pirma mo ba to? Sinusumpaan mo ba to na ito ay katotohanan? And then tapos na. Then pasasagutin yung kabilang party kung merong
counter affidavit, kung nag-reply yung complainant, may rejoinder. Doon lamang po ibabase. Kasi nga, sufficiency of ground lamang. Hindi po full-blown trial yan. Hearing lang po yan. Probable cause lang. Ang ginagawa po ni Luistro ginagawa niyang full-blown trial. Ngayon, kung gusto mong full-blown trial, kasama na yung pag-question ng kredibilidad. You cannot have your cake and eat it too. Ang nangyayari po kasi dito sa mga tumutuligsa kay Vice President Sara Duterte, mga ipokrito mga double standard, mga doble kara. Pagka pabor sa kanila, yung pagbebendalo, sige sila. Pero when someone like Representative Marcoleta relies on their flawed procedure at sinasabi niyang, ginagawa mo ng trial, hindi na hearing. So, questioning ko na yung kredibilidad. Ayaw naman nila. Yan po kitang-kita na talagang ginagamit lamang itong hearings ng House Committee on Justice para gibain ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Kapag sila ang lumalabag, okay lang. Pero pag pinapatulan yung kanilang paglabag at nagre-rely po ang isang tao doon sa ginagawa nilang kapalpakan, pinapatulan, kumbaga nagra-ride on lang naman si Representative Marcoleta ayaw naman nila. So, anong kaipokrituhan yan? Opo, attorney, ang sabi rin nila na dahil nabanggit sa recent na desisyon ng Korte Suprema, may kaugnayan dito sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara na dapat mayroong due process. Mayroong due process pa ba yung ganon na hindi nga ma-question yung kredibilidad? Tapos mayroon pa silang gusto na mag-attend ang pangalawang Pangulo at ang kanyang legal team sa Committee on Justice hearing na yan. Pero, nung nagsalita si Marcoleta, si Nazal, si Congressman Suntay, para questioning nga, rejected lahat. So, anong i-expect natin pag nandoon yung pangalawang Pangulo na siyempre kukwestiyonin yung mga sinasabi ng mga alegasyon, hindi nila ma-question kasi sasabihin lang din naman na, sa Senado po yan, attorney. Alam niyo nga po puro kaulaluan po yung ginagawa ni Chairman Luistro at ng majority dyan sa committee na yan. At po, yan sinasabi ng Korte Suprema na due process. Due process is the right to be heard. Yan pong due process na yan ay ginagawa nila pang justify na sinasabi lang, sabi ng Korte Suprema, due process, kaya nagtatrial kami rito. Wala naman pong sinasabi ng Korte Suprema na due process is only satisfied if you have a full-blown trial. Ang sinasabi lamang po, the only requirement of due process is that the person being accused of wrongdoing or crime be given the right to be heard. At didinggin, ano po ba nangyari? Di po ba? Nag-file na ng answer si Vice President Sara Duterte. So satisfied na yung demands ng due process. Bibigyan mo ng opportunity to be heard. Kung ayaw sumipot, binigyan mo na ng oportunidad. Hindi kailangan sumipot para due process. At hindi kailangan ng full-blown trial para due process. Ang ginagawa nga po nitong kaipokrituhan, nitong committee na to, unang-una, ginagamit nila yung due process na sinasabi para i-justify na meron silang full-blown trial na wala naman sa batas. Pero, ayaw naman nilang pakinggan yung mga kumukontra sa kanila. Yun pong sinasabi nila na dapat daw sumipot si Vice President at pagka hindi siya sumipot, it should be taken against him. Kahipokrituhan na naman yan. Bakit si Laila De Lima nung nag-hearing tungkol sa Bilibid drug trade ni Anino ni Laila De Lima, hindi siya sumipot? Napaka-importante nun para sa kanya, di ba? Ang pinag-uusapan doon, marami, yung Jonel, yung Saba, nagsusubuan ng Saba, bakit hindi siya sumagot? Hindi naman siya sinabihan na, bakit hindi ka sumagot? Hindi naman siya pinipilit na umapir doon sa hearing ng Bilibid drug trade. Si Luistro, di ba? Itinago niya yung asawa niya. Di ba? In-exercise niya yung option to remain silent. Ano nga yun obstruction of justice pa nga yung tutusin yung itatago mo yung asawa mo, di ba? Yan po ang sinatawag nating double standard at kitang-kita po yan sa majority, sa chairman ng House Committee on Justice at sa mga miyembro nito. Kaya akin pong ako pinananawagan sa ating mga kababayan, tignan nyo po yung pagmumuka ng mga nandyan sa House Committee. Yan po ang mga tao, mga elitista,
mga naghahari-harian na sinasabing sila daw ay kinatawan ng taong bayan, ngunit pinipigil po nila, sinisira nila ang gusto ng taong bayan na maging Pangulo sa 2028. Kaya tandaan niyo po mga pagmumukha niyan. Lalo na si Terry Ridon, hindi naman mahirap tandaan yung mukha niya, napakalaki ng mukha.